Tinulungan ni Jared si Maki sa paglilinis ng buong bahay. After that, maghapon na silang nanood ng TV. Kakatapos lang nilang kumain ng masarap na hapunan. Nagluto si Maki ng adobong baboy at ginisang repolyo. At tulad ng napagkasunduan nila ay naghugas ng pinagkainan si Jared. Sinamantala niya ang pagkakataon para mauna sa kama. Pinagpag niya ang mga unan at nilatag ang bedsheet sa ibabaw ng king-size bed. Mahihiga na si Maki nang maalala ang seremonyas niya bago matulog. Dala ang toiletries at pajama ay itinuloy na lang niya sa paligo at paglilinis lang sana ng katawan. Nanlalagkit kasi ang pakiramdam niya dahil sa pamamasyal nila ni Jared. Kinukuskus niya ng tuwalya ang mahabang buhok nang mabungaran sa kama si Jared. Prenting-prente sa pagkakahiga ang loko. "Hoy! Ako ang nauna sa'yo dyan," niyog-yog niya sa balikat ang binata. Alam niyang nagtutulog-tulugan na naman ito. Lumingon ang binata sa kanya. "Hindi mo ba nakikitang ako ang nakahiga dito? Kaya ako ang nauna. Kanina ko pa inayos ang kama. Naligo lang ako ng saglit. Andiyan ka na kaagad? Ayaw mo pa kasing magtabi tayo. Hindi naman kita riripin." "Ayoko nga. Ano ka, hilo?" Wala siyang kalaban-laban din pag nagkataon. O talagang hindi kalalaban kung magkakaroon nga si Jared ng pagkakataon. Sinaway niya ang sarili sa kabaliwang pumasok sa isip. "Hindi ako malikot matulog. Halika na, sweetie. Tabi tayo." Pabiglang hinatak siya ni Jared, kaya napasubsob siya sa maskuladong dibdib nito. "Ayan ka na naman eh." Naaasar na itinukod ni Maki ang mga kamay sa dibdib ng binata at pilit na bumangon para masubsob muli sa liig ng binata nang yakapin siya nito. "Oh, Fafa." Amoy na amoy niya ang manly scent nito. Mabango pa rin ang binata kahit alam niyang hindi pa rin ito naliligo mula nang umalis sila kaninang umaga. "Bitiwan mo nga ako." Ang hiling ni Jared na yakapin siya nang nakahiga ito. "Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka pumapayag sa tabi ko." Okay. Sumusukong sabi ni Maki. "Basta maligo ka ha? Mabaho ba ako?" Sininghot nito ang sarili. "Hindi naman ah. Basta maligo ka." Bluff lang niya yon para umalis sandali ang binata. Kapag kadikit kasi niya ito ay parang ang sikip-sikip ng paligid kahit maluwag ang kwartong yon. Sumunod naman ang binata. Nagsuklay si Maki sa harap ng dresser. Nagblower siya at pinatuyo ang basang buhok, saka siya nahiga. Bago yon, ay nilagyan muna niya ng unan ang pagitan nila ni Jared. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo at ang pagsara niyon. Nanuot sa ilong niya ang pinaghalong sabong pampaligo at ang aftershave kulon ni Jared. Nakakatagilid siya. Patalikod sa gawin ng banyo kaya hindi niya nakikita ang binata. Mariin siyang napapikit nang lumundo ang kama at naramdaman niya ang pagtabi sa kanya ng binata. Nang alisin nito ang unan sa pagitan nila ay doon siya nagprotesta. "Makakatikim na naman ito ng katarayan ko." Pagharap ni Maki ay singhap na lang ang nanulas sa kanyang bibig pagkakita sa halos hubad nitong katawan. Tanging boxer shorts lang ang suot. Muntik na siyang mapakanta ng tukso na madalas niyang marinig na kinakanta ng kanyang lola Tinay. "Bakit tinanggal mo ang unan?" Alam niyang sumemplang ang kanyang tono sa tanong na yon. "Bakit naman kasi may unan pa? Kung ripin mo ako, hindi kaya ikaw ang mangre-rape sa akin? Para kasi hinuhubaran mo na ako sa titig mo." Nanudyo ang mga mata ni Jared habang nakatingin sa kanya. "In your dreams." Naasar na inirapan niya ito. Yun ba ang nababasa nito sa kanyang mga mata? "Jer, nakakahiya. Baka ikaw ang nagnanasa sa akin," ganti niya. Nang aasar na tumawa ang binata. "Marami dyan ang mga mas maganda pa sa'yo, Maki." Hindi siya maganda para kay Jared? Napabangon siya at namaywang. "Hoy, Mick Jared de la Guerra, ano akala mo sa sarili mo? Saksakan ka ng gwapo? Ang dami kayang mas gwapo pa sa'yo na nagkakagusto sa akin at naghihintay na masungkit ang matamis kong oo." Pambabluff niya. Ang totoo ay matagal nang binasted ni Maki ang mga manliligaw niya na may sinasabi sa buhay. Simple lang ang rason.
Hindi niya maramdaman sa mga naging manliligaw ang nararamdaman niya para kay Jarrett noon. Si Boy Pana na lang ang natitirang makulit. Saka, magbihis ka nga, utos ni Maki. Tuwing nakikita niya ang maskuladong dibdib ni Jarrett, ay hindi siya makapag-concentrate ng maayos sa kung ano-ano ang sasabihin o iisipin niya. Sumunod naman ang binata at kumuha ng damit sa built-in closer. Pagkatapos ay pumuesto uli ng higa sa kanyang tabi. Halika, tulog na tayo, inaantok na ako. Hinatak uli siya nito. Para siyang puno na tibag sa tabi nito. Inilagay uli ni Maki ang unan sa pagitan nila. This is the borderline. Kapag lumampas ka, sa sahig ka matutulog bukas. Nagkibit lang ito ng balikat ni hindi nagprotesta kaya natulog na rin siya. Nagising si Maki sa pakiramdam na may naglalaro sa ilong niya. She could feel someone tracing the outline of her nose, then her lips, and soon felt a hand touching her cheek. Nang imulat niya ang mga mata ay ang sobrang lapit na mukha ni Jarrett ang sumalubong sa kanya. Good morning, my sunshine. Ang cute ng pagkakangiti nito nang banggitin niya. Namamalikmata ba siya? Akala ni Maki ay bahagi pa rin yun ng kanyang panaginip. Napansin niyang wala na ang unang nakaharang sa pagitan nila. Hubad-baro din ang binata. Ramdam ng palad niya ang mga balahibo nito sa dibdib dahil nakapatong ang isa niyang braso doon at nakadantay pa ang isang hita niya sa hita nito. Napabalikwas siya ng bangon, sabay tili ng pagkalakas-lakas. Naririnding nagtakip ng mga tenga si Jarrett. Anong ginagawa mo sa akin? Naiiskandalong si ni Maki. Ginalaw siya nito. Tumakbo siya at dumungaw sa bintana at doon nagsisigaw as if naman na may makakarinig sa kanya. Saklolo, mga kapitbahay! Nirape ako! Nararamdaman niya ang pagtakip ni Jarrett sa kanyang bibig. Hinaklit din siya sa baywang at hinihigang muli sa kama. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita ni-rape. Bakit ka nakahubad? Nainitan ako kagabi kaya tinanggal ko ang pangitaas ko. Hindi naniniwala si Maki. Sinuri niya sa salamin ang dresser, ang liig at katawan na tila may hinahanap doon. There was no kiss marks or bruises. Wala rin siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang pagkababae. Walang palatandaan na pinakialaman siya ni Jarrett. Oh, ano? Nirape ba kita? Sikmat nito. Ikaw ang nag-aalis ng unan, Maki. Dapat nga ay ako pa ang magtatanong. Nagising akong nakapatong ang binti mo sa hita ko at nakayakap ka pa sa akin. Napahiya siya. Bakit naman kita yayakapin? Malay ko, baka gusto mo akong tsansingan. Hindi nga kaya siya ang gumabang kay Jarrett. Sa panaginip niya ay hinahalikan niya ito. Isang marubdob na halik at ang scene ay sa kamaring iyon. Parang totoong-totoo na ang halik dahil ramdam niya ang mga labi nito. Baliwalang tumayo ang binata at nag-inat. Magluto ka na ng breakfast natin. Magpapapawis lang ako sa hardin. Hindi na nito pinatulan at pakikipagtalo niya. Kahit anong isip ang gawin ni Maki ay wala talaga siyang matandaang siya ang yumakap sa binata. Nagbihis siya. Cheese dog lang at tosino ang nakita niya sa freezer. Sa pananghalian ay ang mga dilata na lang ang maaari nilang kainin. Niluto niya ang tosino at cheese dog at isinangag ang kaning lamig na natira kagabi. Yun ang almusal nila sa umagang yon. Paano kaya ito? Wala siyang choice kundi dilata ang ihain kay Jarrett. Ang tanong, magugustuhan kaya niya ang dilatang yon? Tatawagin na sana niya si Jarrett nang mapaigtad siya paglabas ng pinto. Namilog ang kanyang mga mata sa magandang tagpo sa hardin. He was doing his daily workout. Nagpo-push up ang binata at sa bawat pag-push up ay nag-iigtingan ng mga muscle sa braso at likod nito na nangingislap dahil sa pawis. Pawisan man ay lumilibel up to 20 pa rin ang charm ng loko. Yum yum! Kaya pala sobrang athletic ng pangatawan nito. Maalaga kasi sa katawan. Napapatangan na naman si Maki sa panonood kay Jarrett. Bago pa makahalata ang binata ay tinawag na niya si Jar. Let's eat! Tumigil to sa ginagawa at lumapit sa kanya. Masarap uli yung nalalanghap ko. Pumasok sila sa loob. Hotdog lang yon at tosino. Kung okay lang sa'yo.
Favorite ko rin ang tosino. Mukhang pinapataba mo ako. Baka isang buwan pa ay hindi na ako makilala ng sarili ko. Isang buwan pa? Wala ba itong balak umuwi sa pamilya? Dinampot niya ang face towel na nasa armrest ng sofa. Oh, ipampunas mo. Naliligo ka na sa pawis. Hindi yun tinanggap ng binata. Ikaw nang magpunas sa akin. Ang arte mo. Inirapan niya ito at tumalikod. Biglang iniharap siya nito. Please. Isang ngiti lang ni Jarrett ay hindi na magawang tanggihan ni Maki ang binata. The pleading look in his eyes could make calm down her pounding heart. Pinunasan niya ang pawis na sa mukha nito. Ang tanda-tanda mo na, nagpapapunas ka pa sa akin. Ngiti uli ang sinukli nito sa kanya. But still, his eyes never left her face. Nang bumaba ang pagpupunas ni Maki ng face towel sa dibdib ng binata ay pinigilan nito ang kamay niya. He tilted her chin. Hindi niya alam kung ano ang nasa mga mata ng binata at hindi niya napipigilang titigan yon. Tila may puwersa ang mga titig nito at hinihigop niyon pati ang katinoan ng pag-isip niya. Hahalikan siya ng binata at wala siyang ginagawa para iwasan yon. What was wrong with her? Bago pa sumayad ang mga labi nito sa kanyang mga labi ay ipinaling niya ang mukha. Muntik na siyang bumigay kundi lang sa natauhan siya. You're making a pass at me again. Nakakatatlo ka na. Isa pa, sampal na ang abutin mo. Pinandilatan niya si Jarrett at ikinatawa nito. Kumain na tayo. She marched into the kitchen. Obvious naman na sinisidyos siya ni Jarrett at hindi niya papatulan ang pang-aakit nito. Alam niyang siya ang talo dahil ibang babae ang nagmamay-ari dito. Napansin kong wala na pala tayong stock sa ref, ni Jarrett, habang humihiwa ng piraso ng tosino. Pagkatapos natin kumain ay mag-grocery tayo sa bayan. Para namang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Maki. Wala kasi siyang datong. Naibigay na niya sa ina ang 8,000 na galing sa lolo basti niya bago siya napadpad ni Jarrett sa Batangas. Pagkatapos nilang kumain ay naghanda na sila sa pag-alis. Namili sila ng mga pangangailangan nila. Sa meat section sila nagbabad. Mahilig talaga si Jarrett sa karne. Iba't ibang cut ng karne ang pinachop nito. Bumili rin ng 2 kilo ng chicken drumsticks ang binata. Nang magawi sa fish section ay bangus lang at dalagang bukid ang binili nito. Paborito raw ng binata ang mga yon. Marami pa silang ibang binili na kakailanganin sa bahay. Pagkatapos magbayad, isiniksik nila sa hulihan ng van ang mga pinamili. Halos mapuno ang compartment. Presto! May stocks na sila. Iba talaga kapag mayaman. Lahat ng gusto at kapritso ay nabibili. Dahil inaabot sila ng tanghalian ay pinili nilang kumain na lang sa isang restaurant. They began eating beef picadillo. Ang daming arte at toppings ng pagkain iyon, pero version lang pala ng giniling sa Filipino. Ang pagkakaiba lang ay baka ang main ingredient niyon kaya mas malinamnam kaysa sa giniling na baboy. Siyempre pa, hindi nawawala ang fried chicken with gravy na isa pala sa paborito ni Jarrett. Yun din kasi ang kanyang paborito. 3 minuto lang ay ubos na nito ang 3 piraso ng fried chicken. Ang lakas mo talagang kumain, puna ni Maki. I'm a fried chicken addict. Kaya kong ubusin ang 12 piraso ng fried chicken nang wala pang 10 minutes, pagyayabang nito. Well, sisiw. Isa rin akong chicken addict at kaya kong patumbahin ang sinabi mong 12. Pagmamagaling din niya. Really? Okay, let's have a challenge. Itataas ko sa 12 minutes para sa'yo. Kung sino ang mahuli na makaubos ng manok sa loob ng 12 minuto, ay siyang maghuhugas ng mga pinggan mamayang gabi. Call! Sang-ayon niya. Umorder si Jarrett ng 2 plato na may 12 pieces ng fried chicken ang bawat isa. Sinet niya naman ang timer ng cellphone niya. Okay? Ready? Get? Set? Go! Sabay nilang nilantakan ang pagkain. Ang bilis kumagat at ngumuya ng binata. O hindi na yun nginunguya. Diretso lunok na. After 3 minutes ay nakakatatlo pa lang siya. Ni hindi na niya nasimot ang lahat ng laman sa buto. Maya't maya ang inom niya.
dahil nabubulunan siya. Si Jared ay nakasyam na piraso na at malinis ang buto. Wala pang 12 minutes ay ang mga buto na lang ang natitira sa plato ni Jared. Siya ay nakawalo pa lang. Tawa siya ng tawa dahil may sumabit pang maliit na laman sa ngipin niya. Uminom uli siya ng tubig dahil may nakabara pa sa kanyang lalamunan. Puputok na yata ang tiyan niya sa sobrang kabusugan. Nakakabilib ka naman pala. Ngingiti-ngiti lang itong nakatitig sa kanyang mukha. Kumuha ito ng table napkin at may tinanggal na kung ano sa kanyang mga labi. Nagmantika ang bibig ko. Humablot din siya ng napkin. Ikaw rin eh. Pinahiran din niya ang bibig nitong namantikaan ng kinain nila. Humahalakhak sila sa ginawang kalokohan. So, ikaw ang dishwasher mamaya. Napanguso siya. Ano pa nga ba? Hindi kaya dinaya mo lang ako? Hirit pa niya. Paano naman kita dadayain? Sus, baka hinuhulog mo lang ang kinakain mo. Sumilip daw sa magkabilang gilid ng kinauupuan. Tingnan mo pa sa ilalim ng mesa kung may makikita ka. Sumilip nga siya ron. Wala kahit isang ngumo. Nalipat ang atensyon ni Maki sa nagkukumpulang mga waitress sa isang sulok. Nagbubulungan ang mga ito pagkatapos tapunan ng tingin ni Jared ay mga kinikilig. Kung pwede silang takloban ng tablecloth ang buong katawan ni Jared, ay ginawa na niya. Selos ka? Anang isang bahagi ng kanyang isip. Itinago ni Maki ang pagsimangot. Kung saan-saan kasi namamasyal ang mga mata niya, kaya hayon kung ano-anong kanyang naiisip. Nag-concentrate siya kay Jared. Paano ka nga pala naging Lieutenant Colonel eh? Ang bata-bata mo pa. Usisa niya dahil mataas na agad ang tarangko nito sa AFP. Being a commissioned officer, you must be required to pass all mandatory courses in order to qualify. Graduate ako ng PMA. The recognition I received together with my many achievements were enough to get me promoted from first lieutenant up to major. Recently, nagkaroon ako ng battlefield promotion to lieutenant colonel dahil sa isinagawaan naming rescue operation sa 8 American and British missionaries na bihag ng Abu Sayyaf. Wow! Nagawa mo yon? Bulalas ni Maki. Pahapyaw niyang nabalitaan yon. Ito pala ang namuno sa pagliligtas sa mga bihag. Pagkatapos kumain ay nag-aya na siyang umuwi. Binayaran ng binata ang bill nila. Pagdating sa bahay ay binagsak niya ang katawan sa kama. Bahala si Jared sa pinamili nila. Basta hihilata muna siya. Aba, nakakapagod din na maglibot sa mall. Papadilim na nang nagising si Maki. Pagtingin niya sa wall clock ay mag-alas 6 na. Nakatulog siya ng ganong katagal, naalala niya si Jared. Nasaan kaya ito? Pagbukas pa lang niya ng pinto ng kwarto ay nanuot na sa ilong niya ang mabangong amoy na nanggagaling sa kusina. Napangiti siya pagkakita kay Jared. May naligaw na gwapong fafa sa kusina at naka-apron pa. Anong niluluto mo? Tanong niya. Tinakpan nito ang kaldero pagkatapos ihulog ang mga patatas. Kalderetang baka. Isi-simmer ko na lang for 10 minutes para lumambot ang laman. Marunong ka palang magluto. Sigurado kang masarap yan. Ako pa, pag-iabang nito. Sa lahat ng putahe ng kaldereta ang expertise ko. Yan ang pinaka-favorite ko sa lahat ng Filipino stews, bukod sa fried chicken. Mas masarap sana kung kambing ang karne niyan. Tamang-tama, gutom na ako. Nagsaing ka na? Hindi pa. She rolled her eyes. Hindi mo pa sinabay ang pagsasaing. Maghihintay pa tayo ng kulang 1 oras nito, reklamo niya dahil sa gutom. Naririnig niya ang pag-iingay ng mga alaga niyan sa tiyan. Siya na ang nagsaing sa rice cooker. Kumusta ang tulog mo? Mukhang mahimbing na himbing ka kaya hindi na kita ginising. Magpapahinga lang sana ako kanina. Kaso, nakatulog ako. Ang gara mo palang matulog. Pinanood siya ni Jared habang natutulog. Ano kaya ang hitsura niya? Nakanganga o nakadilat ng bagya? Ang mga mata at naghihilik pa? But the worst thing that could happen, tumutulo ang laway niya. Ganon siya kung minsan. Nahihiyang itinago ni Maki ang mukha. Nakaano ba ako kanina? Biglang bumanghalit ng tawa ang binata. Ano nga? Nainis na siya. Nakalabas ang dila mo. Tinampal niya ang braso nito. Hoy! Hindi nakalabas ang dila ko pag natutulog, no?
Tumawa ito, mataginting. I'm just kidding. Iniisip ko lang kung maganda ka pa rin kapag nakalabas ang dila. Niyakap siya ni Jarrett nang sumimangot siya. Ang sarap ng feeling na yakap-yakap siya ng binata. Parang tulad nung sila pa. Nang ma-realize yun ay mabilis na kumalas si Maki. She glanced at his beautiful eyes. Parang nalulunod na naman siya sa magagandang mga mata nito. Pilyo kasi kung makatingin si Jarrett at parang tinutukso siya sa pamagitan ng pagtitig. Nang bumaba ang mukha ng binata sa kanya ay hindi niya naisatinig ang pagtutol. Sa halip ay ipinikit niya ang mga mata. His lips covered her lips. It was an overwhelming and overpowering kiss. Kaakibat pa rin ng halik, ang pagsuyo at pag-iingat. It was like the same kiss she had experienced 6 years ago that led her to reminisce about the past when Jarrett was all that mattered to her. The feelings was very familiar, but it also hurt the most as she recalled the day she caught him with another woman. Wake up, Maki, you're kissing the wrong guy. Ikakasal na siya, di ba? Ano't nakikipaglandian ka pa sa kanya? Pinutol niya ang halik, Jarrett. She whispered his name in consternation. Tinanong pa ni Maki ang sarili. Nasaan na ang malaking galit niya sa binata? Hindi niya dapat hinahayaang mapapalapit ito ng muli sa kanya. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi na niya makapa sa puso ang galit. Bakit? Ang naroon ay ang damdaming muling binuhay nito sa kanyang puso. Isa pa sa maaring dahilan ay ang hinala niyang hindi ito ang tunay na salarin sa pagkakadisgrasya sa kapatid niya kundi ang driver nito. Hanggang sa tahimik na silang kumakain ay iyon pa rin ang nasa isip niya. Ang pagbabago ng kanyang damdamin para dito. Naalimpungatan si Maki sa isang bagay na nakadagan sa kanyang tiyan. Kamay pala iyon ni Jarrett at yakap siya nito. Magkatabi na naman sila at hindi na niya inilagay ang unan sa kanilang pagitan. Tulog na tulog ito. She started at his handsome face to memorize every detail of his features like it was her very last time to do so. Now, she realized something. Kaya pala walang lalaking nakabihag sa mailap niyang puso sa loob ng halos na 6 na taon ay dahil hinahanap-hanap niya ang mga katangian ni Jarrett sa mga lalaking nanligaw sa kanya. Ito pa rin ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang pag-ibig noon at ngayon. Dumilat si Jarrett at nahuli siyang pinagmamasdan ito. They stared at each other. Nag-uusap ang mga mata nila at tanging silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Suko na siya rito. Hindi na niya kayang labanan pa ang nararamdaman niya para sa binata. She shut her eyes as he closed the gap between them. Dumampi ang mga labi nito sa mga labi niya, making slow and sensual strokes against her mouth. Inilingkis niya ang mga braso sa liig nito. Ikinatang na naman nito ang ulo niya upang igiyas siya sa mas malalim na halik. Naglumikot ang dila nito sa loob ng kanyang bibig. And she thought she was lost by the time. Ang sumunod na pangyayari ay hindi na niya kayang kontrolin. Tinalo ng nag-aalab na damdamin ang sariling katinuan. Hindi niya naisip ang magiging resulta ng maling pagpapasya. Naglakbay ang maiinit na halik ni Jarrett sa kanyang liig, pababa sa malusog niyang mga dibdib na natatakpan ng damit. She moaned aloud and gave into pure sensation. Nang alisin nito ang pagkakabutonis ng blosa niya at ang pagkakahok ng brassiere, ay buong pusong isinusuko na niya rito ang pagkababae. Sumilay ang mga matatamis ng ngiti sa mga labi ni Maki nang makita si Jarrett sa kanyang tabi. Tulog na tulog ang binata. Huwag sanang magalit si Amaya sa kanya kung pinag-interesan niya ang fiancé nito. Hihiramin lang niyang sanglit ang magiging asawa ng babae. Pagbibigyan muna niya ang sarili na lumigaya kahit sa panandaliang panahon lamang. Jarrett was even more handsome in the morning with his messy hair, and the fact that he was lying beside her and they were both naked under the bed sheet was so unbelievable. Parang isang panaginip na ang binata ang kasiping niya kagabi. But he was real. Katibayan ang punong katawan niya. It was still sore. At nasa tabi niya ang kanyang mistulang demigod na naligaw sa kama na siyang may kagagawan yon. Hinawi ni Maki ang buhok na naligaw sa noon nito. She planted tiny kiss on his temple.
Hinalikan niya ang makakapal na kilay ng binata, ang talukap ng mga mata, ang pisngi, ang tungki ng ilong at ang panghuli ay ang maninipis nitong mga labi. Wala siyang hindi gagawin dahil mahal na mahal pa rin niya ang lalaki. Nang magising si Jared ay mainit na tinugon nito ang kanyang mga halik. Muling nasindihan ang nag-iinit na katawan ni Maki. Napuno ang silid ng mga daing niya. Buong kasabikang inangkin siyang muli ni Jared at dinala sa ibang dimensyon. Nang matapos ang kanilang pagtatalik ay plastado ang binata sa kama. Babangon sana si Maki nang hapitin ng binata ang kanyang baywang. Saan ka pupunta, sweetie? Ayaw siya nitong paalisin. Pinalis niya ang kamay nito. Madikit lang ang balat ni Jared sa katawan niya ay nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Kung maghapon na silang nasa kama ay magugutom sila. At marami pang gawaing bahay na naghihintay sa kanya. Nakakahiya kay Rafi. Kailangan ko na pong magluto ng almusal natin dahil umaga na. Dito ka muna sa tabi ko. Naglalambing na naman ito sa kanya. Hindi pwede. Teka, magsashower muna ako. Sabay tayo. Ayoko nga, tumatawang palatak niya. Hubot-hubad na tumayo si Maki at mabilis na hinablot ang tuwalyang nakasampay sa headboard ng kama. Nahihiya pa rin siyang ibuyang-yang dito ang buong katawan niya kahit nakita na naman iyon ng binata. Hindi pa siya sanay. Hindi na to namilit. Tinulak niya ang pinto ng banyo at naligo. Tulog na ulit si Jared. Nang lumabas siya para magbihis. Inukupa niya ang kusina at nagluto. Naglinis siya sa sala. Sumagi sa isip niya si Bitoy nang matanaw niya mula sa bintana ang batang nagbibisikleta sa di kalayuan. Naalala niya ang pamilya. Maingat siyang pumasok sa kwarto nila ni Jared. Himbing na himbing pa rin ito. Ninampot niya ang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table. Nagtungo siya ng hardin at tinawagan ang ina. Loaded ang cellphone. Bago sila nagtungo sa bahay, bakasyon na yon. Wala nang gamot si Bitoy, Maki. Sa susunod na 2 linggo ay i-discharge na raw siya, ang sabi ng kanyang doktor. Maya-maya ay winika ng nanay niya matapos ang kumustahan. Magalang siyang nagpaalam dito. Nabalisa na siya. Saan sila kukuha ng malaking pera? 1 oras yata siyang isip ng paraan ng lumabas ng kwarto si Jared. Nakaligo na to. Hello, sweetie. Hinalikan siya nito sa mga labi. Anong problema? Bakit nakatalungko ka dyan? Wala. Humahon siya sa upuan. Walang kibong naghanda siya ng pagkain. Kinanahan si Jared na makita ang tapa at bacon. Tahimik lang siyang kumakain. Naisip niyang muli ang kanyang kapatid. Panay ang sulyap ni Jared sa kanya habang kumakain. Nagkusa naman itong naghugas ng mga pinggan. Tumuloy siya sa hardin at nagdilig ng mga halaman. Mag-iisang buwan na sila sa bahay na yon pero hanggang ngayon ay hindi pa niya ma-open kay Jared ang pakay niya. Wala siyang lakas ng loob. Hindi na nga niya kaya matiyak kung ito ang driver ng kotse. Malalim siyang napabuntong hininga. Ang lalim ng hugot na yun ah. Tinig ni Jared yon na pumukaw sa pagmumuni-muni niya. Ano ba talagang problema? Kanina ka pa walang kibo dyan. Wala. Ipinagpatuloy niya ang pagdidilig. Anong wala? Kanina ko pa napupunang bigla kang nananahimik. Nilingkis nito ang mga braso sa kanyang baywang mula sa likuran niya. Tama na yan at mag-usap nga tayo. Whenever he embraced her, naglalaho ang mood swing niya. But not that time. Hindi pa ako tapos, Jer. Binaklas niya ang mga kamay nito. Ibinaba ni Jared ang hose na hawak niya at hinila siya sa balkonahe. Kinandong siya nito. Hindi ako naniniwalang wala kang problema. Bakit hindi ka magsabi sa akin? Baka makatulong ako. Maybe it was about time to speak up. Ito na mismo ang nagbukas ng topic. Ang kapatid kong bunso, nabangga ng kotse na may 1 buwan na ang nakakaraan at nasa ospital pa ngayon. Si Bitoy, bumakas ang genuine na pag-aalala sa mukha nito. Paano nangyari? Madalas itong makipaglaro noon kay Bitoy na noon ay 7 years old pa lamang. Magka-vibes na ang dalawa noon pa man. Tumatawid siya pa uwi galing ng eskwelahan nang sumulpot yung sasakyan. Kumuyom ang mga kamay nito. Nakuha ba ang plate number ng sasakyan? Oo, nahuli yung driver. Umiling siya. Magbihis ka, babalik tayo ng Maynila. Pupunta tayo sa police station, kailangan managot ang driver na yon. Marami akong koneksyon. Ipapahuli natin ang suspect.
Tumatawid siya pauwi galing ng eskwelahan nang sumulpot yung sasakyan. Kumuyom ang mga kamay nito. Nakuha ba ang plate number ng sasakyan? Oo, nahuli yung driver. Umiling siya. Magbihis ka, babalik tayo ng Maynila. Pupunta tayo sa police station, kailangan managot ang driver na yon. Marami akong koneksyon. Ipapahuli natin ang suspect. Hinuli niya ang isang kamay nito. Jar, may sasabihin pa ako. Nalaman na namin kung sino ang may-ari ng sasakyan. Kumunot ang noon nito. Sino? Ikaw, deklara niya. Nalito ito. Ako? Itinuro pa nito ang sarili. Wala akong natatandaang nakasakas ako ng tao. Pero ikaw ang may-ari ng sasakyan sa nakuhang impormasyon ni Rafi sa tanggapan ng LTO. Nakarinig sila ng malakas ng pagtawag. Tao po, tao po. Nabaling ang pansin nila sa taong nasa dulo ng bakuran. Sa likod ng lalaki ay nakahimpil ang abuhing sasakyan ni Jared. Naka-uniforme ito ng white polo at white rinse na slacks na kadalasang suot ng mga syoffer. Hindi ito kataasan at medyo may kabataan. Matanda lang marahil ito na 5 taon kay Jared. Sir Jared, nandito na ako. Dala ko na ang mga gamit ninyo. Nakangiti pang itinaas ng lalaking hula niya ay personal driver nito ang bitbit na traveling bag. Danny, mag-usap tayo. Maautoridad na tinig na wika ni Jared. Katakot-takot na sermon ang napala ni Danny kay Jared pagkatapos magtapat ang una na ito nga ang may sala sa nangyari kay Bitoy. Muntik pang masisanti ang lalaki kung hindi lang nakiusap si Maki kay Jared na bigyan ang lalaki ng isa pang pagkakataon. Naawa siya dahil nagmamakaawa si Danny na huwag itong tanggalin sa trabaho. Susunduin daw nito si Jared sa airport ng araw na yon at sa pagmamadali ay hindi nito napansin na biglang tumawid ang isang tao na kapatid pala niya at bahagya na lang siyang nakapagpreno. Kaya raw nito tinakbuhan si Bitoy ay natakot itong makulong. May asawa ito at maliliit pa raw ang mga anak. Humingi si Danny ng tawad kay Maki. Sino naman siya para hindi magpatawad? Okay na rin naman ang kalagayan ng kapatid niya. Pero kung namatay ang kapatid niya sa aksidente ay baka hindi niya mapatawad ang driver. Pinauwi na ni Jared si Danny. Gumayak naman sila ng binata patungo sa ospital na kinaroroonan ni Bitoy. Kung sa una pa lang ay sinabi mo na sa akin ang kalagayan ni Bitoy, sana natulungan agad kita. Pinagagalitan siya ni Jared dahil sa hindi niya kaagad pagsabi nito ng problema. Hindi na kumibo si Maki. Nahiya na kasi siya ng bahagyang magdudan na baka ang binata ang may kagagawa ng aksidente ni Bitoy. Kotse man ito ang nakabangga ay hindi naman talaga ito ang may kasalanan. Isa pa ay dinukot niya ito at ginulo ang buhay. Sa nangyari ay gumuho ang lahat ng galit niya kay Jared. Nang makarating sa ospital ay inabutan ni na Maki at Jared na nakaupo si Bitoy sa hospital bed at binibihisan ng nanay niya. Ate Maki, masayang tawag ni Bitoy na makita niya ang kanyang kapatid. Nakilala agad nito si Jared. Pagkatapos, inilagay niya sa mesa ang isang basket ng prutas. Nandito ka pala at nagmano sa ang kapatid na Nick ang tawag kay Jared. Hindi ginagamit na rata ang discharge yun dahil linggo at sa bahay na magpapagaling. Ibinigay niya ang pasalubong dito na binili ni Jared nang mapadaan sila sa isang kilalang stall ng cellphone. Isang PSP player. Walang alam ang nanay minyang niya sa dahilan ng paghihiwalay nila ng binata. Basta sinabi lang niyang break na sila. Nagmano si Jared sa kanyang ina. Kumusta po kayo, Nanay Minyang? Nanay Minyang kung tawagin ito ang kanyang ina mula pa noon. Heto, malakas-lakas pa naman sa awa ng Diyos. Kanina habang daan ay nakiusap si Jared sa kanya na kung maaari ay ilihim niya ang kinalaman ng driver nito sa pagkakaaksidente ni Bitoy. Naunawaan naman niya na ayaw nitong magbago ang pakikitungo rito. Kasama mo pala si Jared. Ang tagal na mula nung huli ko siya makita ng kanyang pamilya. Ate Maki, kayo na ulit ni Kuya Mick? Sabad ni Bitoy. Nakangiting ginulo ni Jared ang buhok nito. Gusto mo bang maging kami ulit ng ate mo? Oo, Kuya Mick. Para may kalaro ako ng basketball. Napantistikuhan si Maki sa sinabi ni Jared, kasabay ng pagkabuhog ng kanyang dibdib. Pero nang kinindatan siya ng binata, na hinuha niyang pinasakay lang nito si Bitoy.
May nangyari man sa kanila ay hindi sapat yun para mahalin siya nitong muli. May babae na tong pakakasalan. Hindi man niya gusto, nararamdaman niyang muli ang kudlit ng kirot sa kanyang puso. Kapag magaling ka na, magbabasketball ulit tayo gaya noon. Naku, bata ka, may trabaho yata ang Kuya Mick. Baka makaistorbo ka sa kanya, ani Nanay Minyang, habang inaalis ang pagkakabalot ng basket ng mga prutas. Okay lang yun, Nanay Minyang. Nakalive naman ako ngayon. Ano nga ba ang trabaho mo ngayon? Usisa ng nanay niya. Isa siyang sundalo, Nay. Pero officer ho sa military. Si Maki ang sumalo sa tanong ng kanyang ina. Ganun ba? Naging interesado ang nanay niya. Umupo ito sa silya at nakipagkwentuhan kay Jared. Di humahawa ka ng iba't ibang klaseng baril? Hindi ba delikado yung trabaho mo? Delikado kung mapapalaban kami sa mga kaaway ng gobyerno. Para naman ho sa kapayapaan ng bayan at kapakanan ng mamamayan ang pinaglalaban namin. May itatanong lang ako sa iyo, iho. Kayo ba ni Maki nagkabalikan na? Napamulagat si Maki. Itatama sana niya ang ina nang kunin ni Jared ang kanyang kamay. Oho, Nay. Kailan lang ho? Pinisil nito ang kamay niya at nagpapaalala na makiride na lang siya. Bakit? Para ano pa? Ikakasal na to kay Amaya. Kapag nagkasundo ang dalawa ay matutuloy na ang kasal ng mga ito. And yet, she had to go along with whatever he said sa gusto niyang mangyari alang-alang sa kasiyahan ni Bitoy. At yun din naman ang makapagpaligaya sa kanya kahit sa maikling sandali. Ang mangarap na siya ang mahal ni Jared ay walang Amaya na nakapagitan sa kanilang dalawa. She will savor the moment while it lasted. Kahit 2 linggo na lang ang itatagal ni Bitoy sa ospital, ay kinuha pa rin ito ni Jared ng private room ng araw ding yun para daw mas convenient sa kapatid at nanay niya. The charity ward kasi ay maraming pasyente ang sama-sama sa iisang malaking silid, mainit at masikip. Nang okupahin nila ang private room ay napapalatak si Bitoy. Kuya Mick, ang gara naman ang bahay na to. Bakit walang kusina at lababo? Nagtawanan silang tatlo sa sinabi nito. Hindi naman bahay ito, Bitoy. Kwarto lang ito. At least, dito ay solo mo at may aircon pa, paliwanag ni Jared. Dito na ako titira? Oo, pero 2 linggo lang. Ay, saglit lang pala. Hindi bali. Kahit naman paano ay nakatulog at natira ako sa magandang kwarto, di ba, Ate Maki? Baling nito sa kanya. Naawa siya sa kapatid. Hindi man lang inito naranasan ang marangyang pamumuhay. Pero hindi yun ang mahalaga. Mahirap man sila ay nakararaos naman silang magkakapatid sa araw-araw. Sa oras na makakuha siya ng matinong trabaho at maging regular siya ay mabibili na niya ang gusto ng mga to. Napalingon si Maki sa ina. Walang kaalam-alam ang ina na magkasama sila ni Jared sa iisang bahay. Nakukonsensya man dahil ngayon lang siya nagsinungaling dito sa buong buhay niya ay wala siyang magawa. Sana ay maintindihan siya ng kanyang ina balang araw dahil nagmahal din naman ito. Ilang oras pa silang nagtagal doon ni Jared bago sila umuwi ng Batangas. Ang alam ng kanyang ina ay didiretso siya sa bahay ni Rafi. Nalalapit na po ang huling yugto ng kwentong ito kaya huwag po nating kaligtaang pakinggan ang mangyayari sa pag-ibig ni Maki kay Jared. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli. Thank you po.